Latest news, grabe to. Matinding utos, Escudero, pinatahimik ang Senado. Ay, ano ba to? Pinatahimik ang Senado, VP Sara na shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Chis Escudero, nagsabi po sa kanyang mga kapwa-senador na iwasan po ang pagkokomento dito po sa mga pabor o hindi pabor kay VP Sara dahil... Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre, suportahan natin ang kanyang channel mga katunay. Sir Badong Arateles yan. Tuloy natin. Sila po ay magiging anong tawag dito? Magiging judge, no? Sila po ang magiging tatayong hurado ng impeachment po ni VP Sara. So, parang ito na. Parang paparating, sinasabi dito, no? Parang paparating na ng paparating ang impeachment ni VP Sara. Yung impeachment nila kay VP Sara. No? Nung mga gustong magpatanggal kay VP Sara. Pero ang taong bayan, walang sinasabing impeachment kay VP Sara. Ang ibig kong sabihin, walang sinasabi, labag sa kalooban ng mga taong bayan ang ginagawa nilang impeachment kay VP Sara. So kung ganito ang mangyayari, na nasa kanila lang ang kapangyarihan doon sa mga gustong magtanggal kay VP Sara, wala tayong magiging matinong gobyerno. Huwag na natin asahan yun. Kasi halimbawa, ibig sabihin, kung salungat sa kanila at hindi nila katulad ang ugali o hindi nila katulad, no? At may prinsipyo ang isang politiko, no, na gusto lang maglingkod sa bayan, ayaw niya sumama sa mga ganyang buhayahan na yan. So kapag hindi nila nagustuhan yun, yung pakikisama na hindi nakikisama yung taong yun kasi hindi naman talaga siya kurap o walang ginagawang kalokohan, ang ibig sabihin, ganun lang siya kabilis iipitin, ganun lang siya kabilis pwedeng tanggalin ng mga yan. Kahit binoto ka ng milyong-milyong katao, kapag ayaw nila sa iyo, ganun ka lang din kabilis paalisin ng mga yan. Huwag na tayong maghanap ng matinong gobyerno. Diba? Alam nyo, kapag si VP Sara ay nawala dyan, sa pagiging Vice President, alam natin kung sino ang papalit dyan. At kapag pumalit dyan, syempre, everything is under control. So, sino na naman ang kawawa? Tayong lahat. Tayong lahat na naman ang magsasuffer. Yun ang hinahabol nila. No, dito mo nakikita, no, yung ibinibintang nila kay VP Sara na sakim sa kapangyarihan, no, sa mga Duterte. Baka naman dito, nakikita nyo. Kita nyo si VP Sara gusto nilang tanggalin. Kapag natanggal si VP Sara, sino magiging vice? So, kapag naging vice yun, di iniikot na sa kanila yan. Kontrolado na. Oh. Diba? Ganyan lang yan di masusunod na kung ano ang gusto nilang gawin. Di wala na. Endgame na tayo. Ayun. Magpasalamat na lang talaga tayo, no, kahit papaano, no, yung pandemic noon kay FPRRD, no, dumating kasi nagkaroon tayo ng matinong presidente, matinong lingkod bayan, no, na leader. Kung ngayon dumating yon, nako, pasyam na tayo lahat. Nagpahayag po si Escudero. Sila magiging hurado. Maganda yung sinabi ni Pero, hindi rin naman wala kang kumbaga anong tawag doon? Iba naman ang sinasabi mo sa iyong ginagawa. Escudero urges Senator to keep mum on VP Sara's impeachment, no? Pinaiiwasan po magkomento ni Escudero dahil tatayo nga na judge. Ang problema sa iyo, Escudero, alam mo na yan Alam mo na posible kayong maging huwes. Oo. Pero dahil ikaw ay waiter ni First Lady, no?
Hindi naman po in the past may mga nasabi ka na against Sara Duterte. Yun yung problema natin kay Chis Escudero. Yun, yung maaaring maging bias ang mangyayari. No, parang dito is naaagrabyado na talaga si VP Sara. Agrabyado na sa laban na to. Pero nakikita naman natin na patuloy pa rin siyang lumalaban hanggat kaya niya. No? Sana, malaki ang maitulong sa kanila ng pag-impeach kay VP Sara. Pero kung si VP Sara, mai-impeach na ko. Hindi ganun kabilis pumayag ang taong bayan. Taong bayan na nagluklok dyan, hindi naman kayo eh. 'Di ba? Wala kayong karapatan tanggalin si VP Sara. Sa mga nandiyadyaan sa gobyerno, yung mga politikong nandiyadyaan na mga nakaupo sa mga pwesto nila, taong bayan ang nagluklok sa inyo. Hindi kayo-kayo. Dahil kung kayo-kayo lang, wala. Yun nga ang gusto nyong mangyari ngayon, yung kayo-kayo gusto nyo. No? Pero dapat ang taong bayan, so, nire-respeto nyo, no? Nire-respeto nyo yung ginawang pagboto. 'Di ba? Para saan pa na pumila yung taong bayan sa init ng araw, sa haba ng pila ng eleksyon, 'di ba? Nakipagsiksikan kung kayo lang din naman ang magdedesisyon kung sino ang gusto nyong tanggalin. Hindi na kami pipila. 'Di ba? Huwag na kami kayang bumoto. 'Di ba? Total kayo lang din naman ang susunod. 'Di ba? Para saan pa? Ang init-init ng araw? Tapos pipila kami doon. Ang dami-daming tao. Palakad-lakad. Naghahanap kami ng presinto namin kung saan. Oh. Tapos kayo lang magdedesisyon doon sa napili namin na wala naman kaming nakikitang problema. Di wow. Masarap na masarap. Magandang pakinggan. Ano pa yan eh? Para kang ipinaghehele. No? Para kang pag pinapakinggan mo parang tumutulayan si Escudero. Oo. No, hindi po kapag nag-ano yan, nalalalim ng mga salita niyan eh. Alam mo si sinasabi niya, kaya lang yung acting niya. Oo. Bigyan natin kayo ng halimbawa. Tatlong beses before ngayon ng impeachment. Kami alam namin ang endgame ng lahat ng investigasyon, pati si BP Sara, alam niya na yung endgame niyan ay for impeachment. Sinasabi nga ni BP Sara na ito talagang ginagawa ng congressman ay fishing expedition para siya ma-impeach. Kasi wala pang impeachment sa simula eh. Wala siyang nilalabag na articles of impeachment. Ngayon, before pa, alam ko na papunta yan sa impeachment. Alam din ni BP Sara. Ikaw, Chis, nung nag-Senate President ka, ang dami mo nang sinabi, may 3 instance. Halimbawa, yung bumaha, pinunan eh. 6 na taon ang plano, di ba? Yung master plan na tungkol sa baha eh. Alam nyo, hindi mo na intindihan Chis eh. Si Pangulong Duterte, iba yung diskarte niya sa baha. Ang tingin niya, kaya bumabaha sa Metro Manila at mga karatig dahil sa basura. O kita nyo, ang atake ni Tatay Digong, di ba? Nagpalinis siya ng Manila Bay. No. Nagpalinis siya ng... Hindi, totoo naman yun. No? Kaya tayo nagbabaha dahil sa basura. Isa din yan sa matinding dahilan. Nagbabara yung mga daanan ng tubig. Siyempre, di ba? Kaya naiipon. Kailangan talaga islinisin. Diba? Yung mga tubigan natin, mga kanal-kanal na yan, yung mga karagatan, basta yun na yun. Kailangan maging malinis para hindi nagbabara. Diba? Hindi makadaloy ng maayos yung tubig doon sa pupuntahan niya. So tama lang yung ginawa ni Tatay Digong na pinalinis yung Manila Bay, diba? Dati dumi-dumi niyan, ngayon pagkalinis-linis na. Daming basura dati. Tapos siyempre, nandiyadyaan din yung kaya nagbabaha. Siyempre, yung mga pagputol ng mga puno. Di ba? Yun ang doon eh. Maganda rin pangharang sa mga baha. Nakakapigil din. No, kahit pa paano. Kaso nga lang, siyempre, dapat is pangalagaan talaga yung mga puno natin para meron tayong mga panlaban dyan sa baha. Yung mga pagbabara, yung mga basura na yan, at yung mga puno natin, dapat talaga is inaibigyan natin na importansya. Di ba? Ilog Pasig. Yung sinasabi, nagbabaha, umuulan, bumabagyo, sabi, climate change.
Eh, parang bumabaha. Anong gagawin ko? Di ba? Mayroong mga nagkakatwiran ng ganun. Mantakin mo, no? Problema mo. Tapos, tinanong mo pa yung mga anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Parang hindi mo alam yung gagawin mo. Alam niyo yun, mga katunay, nung panahon ng bagyuhan, kung sino nagsalita, no? Yung gagawin ko. Mayat maya may dredging. Taliwas sa sinasabi mo na wala rin namang master plan si Pangulong Duterte, pero meron siyang common sense na para mawala yung baha, kinakailangan mong linisin yung Manila Bay, no? Ang ganda nga ng impact ng Manila Bay, daan-daan libo yung nag-volunteer para maglinis. Tama yun. Kasama yung Paseco, kasama yung mga ilog Pasig, etc. Kaya mantakin mo, di ba? Pati nga Boracay, no? Pinasarap, pinalinis niya, di ba? Sinabi mo noon. At saka, walang 1.4 billion. O, yan ang una mong atake, no? Ma-atake niya eh. Ngayon lang natukla. Okay. Yan yung una mong atake. Tapos, umatake ka na naman kay BP Sara dito sa saan pa ba siya umatake? Ayan yung naalala niyo yung sinabi ni BP Sara na na ipapahukay niya? O naman sinabi mo diyan? Escudero, nung sinabi ni BP Sara na ipapahukay niya yung dig up Marcos body. Tapos itatapon sa sabi mo, unbecoming of a vice president, no? Hindi gawain, no? Hindi yan sinasabi ng isang vice president. Ang banggit niya nga hindi sinasabi sa isang vice president, pero ano yung ginagawa naman nila sa vice president? Di ba? Kumbaga kung si Cheese may sinasabing ganyan, dapat is nakikita din ni Cheese kung ano yung ginagawa kay VP Sara. Mahirap kasi ang nakikita mo lang yung ginagawa ni VP Sara, yung mga sinasabi niya. Pero bakit kaya siya nakakapagsalita ng ganon? 'Di ba? Bakit nakakapagsalita ng hindi maganda si VP Sara? Bakit may mga lumalabas na masama sa kanyang bibig? Bakit may nasasabi siyang ganto, ganyan, ganyan? Bakit? 'Di ba? Hindi naman siya magsasalita kung walang mga taong nauuna. Ang tagal niyang tumahimik. Binabanatan yung tatay niya, binabanatan yung kapatid niya. Nung nasa administrasyon pa siya nakapanig, hindi siya nagsasalita. Wala tayong naririnig na salita kay VP Sara. Halos pinapalagpas niya lahat ng pangyayari. At ngayon, umalis siya, kumalas siya, nagsasalita na siya laban sa kung anong administrasyon ngayon, is yun ang ginagawa niyong pangsarga sa kanya. 'Di ba? Bakit hindi niyo isipin kung bakit siya nakakapagsalita ng ganon? Sinabi ko nga kanina. Sa tingin niyo ba, sira ulo ba yan si VP Sara para magsalita ng ganon nang wala siyang pinaghuhugutan? Diba? Hindi naman siya sira ulo na sinasabi ng iba na para siyang nasisiraan ng bait. Kung sira ulo yan, kung nasisiraan ng bait yan, di dapat ang unang nakapansin yan yung mga taga Davao. Ibig sabihin, ngayon lang nasira ulo ni VP Sara simula nung naging Vice President. Sa nangyayari talaga ngayon sa kanya, talagang nakakasira talaga ng ulo. Mantakin mo, pagbintangan ka ng hindi mo naman ginagawa. Araw-araw, minu-minuto. Diba? Talagang nakakasira ng ulo mo. Diba? Hindi siya sira ulo para ganun. Na gumawa siya ng mga imbento, na gumawa siya ng ganito, magsalita siya ng laban sa administrasyon, o magsalita siya ng laban sa mga tao na yon. Kung hindi naman nauuna sa kanya. 'Di ba? Kaya nga yung nagsalita siya. Hindi ko naman sa binibigyan ng katwiran, pero ito yung nakikita ko. Siguro naman may karapatan ako magbigay ng opinyon. 'Di ba? Katulad nung sinabi niya na, kapag ako ay naganto, hanapin mo si ganto, ganyan, ganto, ganyan. 'Di ba yung sinabi niya sa video? Kung siya ay mapapahamak. 'Di ba? Pagpalagay na nating mali yun. Pagpalagay na natin, o sige. Pero yun yung pag siya ay napahamak, hindi niya naman sinasabi na, hoy, hanapin mo si ganto, ganto, ganyan, huwag mong tigilan. Tapos buhay siya. Ayun. Kasi alam ni VP Sara yung mga nangyayari ng threat sa kanya at maaaring mangyari sa kanya, lalo na at malakas siya sa taong bayan, lalong-lalo na sa survey.
Malakas siya sa taong bayan sa 2028 at may pag-asang manalo na kinakatakutan naman ng mga taong gustong magpaalis sa kanya. Kaya nalalapit siya sa ganong sitwasyon. Yung buhay niya delikado. At isa pa, yung tatay niya maraming binangga. 'Di ba? Ganun yan. Kung sakasakali lang. Pero hindi naman para gawin niya yun. Gusto naman. Hindi yan sinasabi ng isang Pilipino. No? And sabi niya, and toss them to the sea. Was unbecoming of Vice President Sara Duterte, Senate President Francis, reminding her to be prudent when speaking. Saya na mga kapitbahay, direct to the point sila eh. Wala silang paligoy-ligoy. Oh. Tapos, hindi po kabastusan minsan, akala nating mga Tagalog, basto sila. Kasi wala namang po at opo sa kanila, no? Oh. Kaya yung pagiging direct, hindi ko lang alam kung lahat ng Bisaya ganun. Baka naman trait yan ng Pilipino din. Hindi lang ng mga Tagalog. Ipinagpapalagay lang natin na yung dapat trait ng mga Tagalog, trait din ng mga ibang lahi. Ano yung punto ko riyan, no? Yung sinasabi niya kasi binanatan niya si BP Sara diyan eh. Yung sinabi ni BP Sara na ipapahukay. Oh. Eh di hindi rin, kahit alam mo na posibleng nagpakita ka pa rin ng katapatan sa amo mo na pinagwe-waiteran mo, di ba? Waiter ka ni Lisa. Pinagwe-waiteran niya. Oh, yun yung problema namin sa iyo, hindi ka consistent, Kiss. At siyempre, yung tungkol po dito sa pagwawala ni BP Sara, yung ipapapatay niya. Sabi po, if she is struggling, so she could continue. Ayan. Ang payo ni Escudero kay etong recent na pagwawala ni BP Sara, ang payo ni Escudero ay magpatingin siya kasi hindi karapat-dapat, no? Para maging karapat-dapat siya maging Vice President. Magpatingin no? Siya pa ngayon na magpatingin, no? Alam mo kasi kaya nakakapagsalita si Cheese ng ganyan, hindi nangyayari sa kanya yung ganyang bagay. Kasi marunong siyang bumalanse, marunong siyang tumimbang. Ibig ko sabihin tumimbang, marunong siyang makiramdam. Kung sino ang mas magandang sandalan, doon ako. Subukan mo kaya, sir, na matuto kang magkaroon ng paninindigan sa iyong sarili. Yung ipaglaban mo ang tama, yung matuto kang ganun. Na yung mali, hindi mo susundin. Na yung mali, hindi mo kakampihan. Malamang ko masira din ang ulo mo. Diba? Nakakasira ng ulo yung ganun, no? Kasi talagang nakakasira ng ulo. Yung matino ginagawa mo sa bayan mo, pinaglilingkuran mo ng tapat yung mga tao, tapos kung ano-ano binibintang sa'yo, masisira ulo mo sa kakaisip. Ano ba? Ano ba nagawa kong kasalanan? Ano ba ito? Meron ba talaga? Diba? Hindi niya kasi nararamdaman yun, kaya ganun siya magsalita. Diba? O basta ako, i-appoint ako ng ganito, Senate President, sunod na ako. Diba? Nakapwesto na ako, hindi na ako matanggal dito, baka susunod, maging vice ako. So nakakakabato, Cheese Escudero. Actually, pinagbabawalan mo yung mga senador na magkomento, pero ikaw yung napakaraming comment laban kay BP Sara. Kumbaga, siya lang yung may karapatang magsalita. Diba? Siyempre siya yung waiter. O kaya wala kayong karapatang magsalita. Ako ang head waiter ng First Family. Kaya dyan lang kayo. Hindi ko kailangan ng komento nyo. At ang tumbok ng mga comment mo ay hindi siya nababagay na maging Vice President ng Pilipinas. Kaya duda kami sa Sino bagay? Ikaw. Kung maaari lang manawagan tayo na kung maaari lang sana na manawagan tayo na mag-inhibit. Ito talaga si Bamboo, nakahikaw pa. Sa tingin mo ba hindi bagay maging Vice President si VP Sara? Talaga lang, ha? Mas marami pa nga siyang na-achieve kaysa sa'yo. Bit ka. Kasi sa dami ng sinabi mo, Escudero, sa dami ng
kinumento mo na si BP Sara hindi karapat-dapat na maging vice president kung tutuloy niya yung mga ginagawa niya, eh wala kang karapatan na maging judge. Ikaw yun. Ikaw yung pagsabihan mo na manahimik. Kumbaga sabihin niya sa sarili niya, no, wag na akong makialam dito. Dapat kinakausap mo yung sarili mo minsan. Sa kilay mo mapagmataas. Nakita ko na naman yung kilay ni Chis. Alam niyo pag nakikita ko si Chis, no? Nakikita ko yung Si Hart. ang itsura niya, yung alam mo yun, yung alam mong matanda na pero naghabol pa ng kabataan. Grabe, ang tagal mo, Chis, na yung kilay mo eh. hindi ka talaga ako masanay sa kilay mo mapagmataas eh. Ang pambansang kilay ng Pilipinas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.